Sa gitna ng isang malawak na kagubatan ng Sitio San Isidro, may isang baryo na natatakpan ng mga kwento ng kababalaghan. Tahimik ang lugar tuwing araw, ngunit pagdating ng gabi, ang bawat kaluskos ay may dalang kilabot. Ang baryo ay binabantayan ng isang matandang puno ng balyete sa bakuna ng kagubatan. Ang puno tila ay may sariling buhay. Ang mga ugat nito ay tila mga galamay na kayang sumakop sa lupa. At ang mga sanga nito ay nagiging anino ng mga pangitain tuwing sinisilayan ng buwan. Si Tano, isang binata na nasa edad 25, ay kilala bilang matapang at mapagkakatiwalaan sa kanilang baryo. Siya ang bantay ng kanilang taniman ng nyog at palay. Kahit pa maraming takot sa mga kwento ng manananggal, hindi siya naniniwala sa mga ganitong alamat. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may paliwanag. Ngunit isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa taniman, may narinig siyang tila iyak ng isang babae mula sa kagubatan. Tumigil siya at sa kabila ng pagdududa, sinundan niya ang tunog. Sinundan ni Tano ang tunog papasok sa madilim na kagubatan. Ang buwan ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan. Habang ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng babala. Mas lumalakas ang iyak habang papalapit siya. At sa likod ng mga kapal na mga dahon ay nakita niya ang isang babae. Nakaupo ito sa lupa. Ang buhok ay nakasabog at ang suot nitong puting damit ay tila natasikan ng dugo. "Ate, ano nangyari sa'yo?" Tanong ni Tano kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Unti-unti tumingala ang babae. Ang mukha nito ay maganda, ngunit may kakaibang anyo sa kanyang mga mata. Ito ay mapupula at parang apoy na nagbabaga. "May sumalakay sa akin," sagot ng babae habang pilit na tinatakpan ang kanyang tiyan. Agad na lumapit si Tano upang tumulong. "Dadalhin kita sa baryo. May mga gamot ka mayroon. Kaya ka pa nilang pagalingin." Ngunit nang tangka niyang hawakan ang babae, bigla itong ngumiti. Isang ngiting malamig at ang mga ngipin nito ay tila mas mahaba kaysa sa normal. "Hindi mo na ako kailangan dalhin kahit saan man." Bulong ng babae, sabay bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tumayo si Tano ng dahan-dahan. Pakiramdam niya ay may mali. Napansin niya ang likuran ng babae. May punit ito. At mula roon ay lumabas ang mahahabang pakpak. Animoy pakpak ng paniki. Sa isang iglap, ang kalahati ng katawan ng babae ay humiwalay mula sa ibaba. Ang natitirang bahagi nito ay nagsimulang lumipad. "Manananggal!" Sigaw ni Tano kasabay ng takot na ngayon pa lamang niya naramdaman. Agad niyang binunot ang kanyang gulok at umatras habang pinagmasdan ang nilalang na ngayon ay palutang-lutang sa harapan niya. "Wala kang laban sakit, Tano," sabi ng manananggal na tila alam na agad ang pangalan niya. "Hindi mo ba alam, matagal na kitang pinagmamasdan?" Ang tinig ng manananggal ay nakakapangilabot. Alam niyang kailangan niyang tumakas, ngunit parang naingkanto siya sa mga mata nito. Malalim, mapula at puno ng puot. Nagising lamang si Tano mula sa kanyang pagkakatulala nang biglang sumugod ang manananggal. Ang mahabang kuko nito ay tila susugpa sa kanya. Sa huling saglit, naiwasan ni Tano ang pag-atake at ginamit ang gulok upang tamaan ang pakpak ng nilalang. Napasigaw ito sa sakit, ngunit hindi pa rin ito umatras. "Kailangan kong makuha ang ibabang bahagi niya," naisip ni Tano. Natatandaan niya ang kwento ng matanda.
Ang manananggal ay nawawala ng lakas kapag natagpuan at winasak ang nakahiwalay na katawan nito. Habang nagtatago sa likod ng mga puno, napansin ni Tano ang direksyon ng madugong bakas sa lupa. Ito ang nagdala sa kanya sa ibabang bahagi ng katawan ng manananggal, na nakatago sa likod ng isang malaking punso. Agad niyang sinabuyan ng asin mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na laging dala ng mga magsasaka sa baryo bilang pananggalang sa mga aswang. Umuusok ang bahagi ng katawan ng manananggal, kasabay ng sigaw nitong puro ng galit. Ang sigaw ng manananggal ay umanig sa buong kagubatan, at ang malamig na hangin ay tila nagbabadya ng mas matinding panganib. Hindi nagpatinag si Tano. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang gulok habang sinasaksak muli ng asin ang ibang bahagi ng katawan ng nilalang. Sa bawat saboy, parang nasusunog ito at unti-unting natutunaw ang laman nito. "Anong ginawa mo, Tano?" Sigaw na manananggal. Ang mga pakpak nito'y nagpupumilit na liparin siya. "Babayaran mo ito ng buhay mo!" Ngunit imbis na umatras si Tano, ay tumayo ito at humarap sa manananggal. "Hindi mo naman yung mabibiktima ang mga taga-baryo!" Sigaw niya sabay hinagis ang kanyang gulok. Sa kabila ng takot, sinugod niya ang nilalang. Sinubukan niyang tamaan ang mga pakpak nito upang hindi na ito makalipad ng mataas. Sa bawat palo ng gulok, parang nanunuot ang puot ng manananggal. Ang mga kuko nito'y muntik nang sumugat sa kanyang braso. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Habang naglalaban sila, may napansin si Tano sa puno ng balyete. Ang mga ugat nito'y gumalaw. Tila umabot sa katawan ng manananggal. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang isang alamat. Ang puno ng balyete ay hindi lang tirahan ng mga nilalang ng dilim, kundi minsan ay kanlungan din nito ang kanilang kahinaan. Gumawa siya ng plano. Ginamit niya ang mga halaman at bato sa paligid upang gawing bitag. Habang iniiwasan ang manananggal, pinilit niyang dalhin ito sa harap ng puno ng balyete. "Narito ako! Kunin mo ako rito kung kaya mo!" Sigaw ni Tano habang umaasang lalapit ang nilalang. At sa ganun nga nangyari. Sa galit, lumipad ang manananggal papunta sa kanya. Ngunit sa paglapit nito sa balyete, biglang naglabasan ang mahabang ugat ng puno. Parang buhay ang mga ito at mabilis niyang nilamon ang manananggal. "Ah!" Sigaw ng nilalang habang unti-unti itong hinigop ng puno. Ang mga pakpak nito'y nakikisay habang ang mga mata nito'y nag-aapoy sa takot at galit. Nang tuluyang lamunin ng puno ang manananggal, bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Si Tano ay nakapaupo sa lupa, hingal na hingal, ngunit ligtas. Pagdating ng umaga, nagising si Tano sa liwanag ng araw. Sa kanyang harapan ay may puno ng balyete na tila tumahimik na ulit. Ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal ay wala na rin. Natunaw ito nang tuluyang nawala ang nilalang. Agad siyang bumalik sa baryo at binahagi ang nangyari. Hindi lahat ay naniniwala sa kanya. Ngunit ang mga matatanda ay tahimik na tumango. Tila naintindihan nila ang kwento. Mula noon, naging maingat ang mga taga-sitio San Isidro. Bawal nang magpagabi sa kagubatan, at tuwing gabi, ang bawat bahay ay nagsisindi ng kandila sa bintana upang pananggalang sa anumang nilalang ng dilim. Si Tano, kahit naging bayani ng baryo, ay nagbago rin. Mas naging mapagmasid siya. Ngunit sa likod ng tapang ay nanatiling buhay ang takot. Sa tuwing bumubulong ang hangin tuwing gabi, parang narinig pa rin niya ang boses ng manananggal. "Babalik ako, Tano. Maghintay ka."
araw ay lumipas at ang buhay sa mga taga-baryo ay muling bumalik sa normal. Ngunit si Tano, hindi na muling naging kasing tapang ng dati. Sa bawat gabi, kahit na ang pinakapait niya hangin ay tila nagdudulot sa kanya ng takot. Ang mga kwento ng matatanda na nagbigay babala tungkol sa pagbalik ng mga nilalang na dilim ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Tuwing sumasapit ang gabi, natutulog siya na may ilaw sa bintana. Isang simpleng hakbang para may maramdaman niya ang proteksyon siya. Ngunit ang gabing iyon, kahit na anino lamang na buwan ang sumisilay sa kanilang baryo, nararamdaman niyang may iba. Parang malalim na bagay na nagmamasid mula sa dilim. Isang gabi, habang natutulog si Tano, nakarinig siya ng isang pamilyar na tunog. Isang mahina at malamig na tinig na nagmumula sa dilim. Tano. Nagising siya ng mabilis at ang kanyang katawan ay nanglambig sa takot. Pumikit siya at tinangkang hindi mag-isip ng masama. Ngunit ang tinig muling nagbangon sa kanyang pandinig. Tano, babalik ako para sa'yo. Parang may humigop sa kanyang kaluluwa. Tumayo siya mula sa kama at tinungo ang bintana. Doon sa kabila ng madilim na kagubatan, isang imahe ng babae ang nakita niya. Nakatayo sa ilalim ng puno ng balyete. Ang mga mata nito'y mapula at ang buhok ay nakasabog. Parang nangyari ng lahat ng ito noon. Hindi siya makagalaw. Parang may anino na sumakop sa kanyang katawan. Ngunit sa huling saglit, naalala niya ang sinabi ng matanda. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal ang dilim. Mabilis niyang isinara ang bintana at nilapitan ang kanyang gulok. Ang isang bagay na nagbigay tapang sa kanya noon ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi siya pwedeng matakot habang buhay. Habang ang manananggal ay patuloy na nagsisilbing parang malamlam na anino sa labas ng kanyang bahay, nagkaroon siya ng isang ideya. Kailangan ko ng tulong. Naisip ni Tano. Iniisip niyang magtungo sa bahay ng pinakamalapit na manggagamot. May narinig siya mula sa isang manguukit ng kahoy na may nalalaman tungkol sa mga sinaunang paraan upang labanan ang mga aswang. Pagdating niya sa bahay ng manggagamot, sinabihan siya nito ng isang sinaunang ritual na makakatalo sa mga nilalang ng dilim. Kailangan niyang magtungo sa puno ng balyete at maghagis ng puro asin at langis ng niyog, sabay bigkas ng mga salita at wika ng mga sinaunang manguukit. Ipinagpatuloy ni Tano ang paghahanda. Nagdala siya ng mga bagay na tanging matatanda lamang ang may alam kung paano gamitin. Bago ang hating gabi, natapos siya at nagsimula ng maglakad patungo sa puno ng balyete. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog. Parang mga pakpak na dahan-dahang bumangon mula sa kakahuyan. Sa paglapit niya sa puno ng balyete, nakita niya muli ang manananggal. Ikaw pa rin ba, Tano? Hindi ka ba natuto? Walang makakatalo sa akin. Ngunit hindi nagpapatinag si Tano. Inihagis niya ang asin at langis sa paligid ng puno ng balyete. Sabay na binanggit ang mga sinaunang salitang binitiwan ng manggagamot. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang init ng hangin na parang umaabot mula sa ilalim ng lupa. Biglang sumabog ang isang matinding liwanag mula sa puno at ang manananggal ay napilitang umatras. Nagsisigaw at naglalabas na mulalim na tunog ng puot. Sa mga sumunod na sandali, ang manananggal ay nagsimulang maglaho. Ang katawan nito ay tila nawawala sa hangin at ang mga pakpak ay nawasak sa ilalim ng mga ugat ng balyete. Sa wakas, natapos din ang laban ni Tano. Ang manananggal na minsay nagpapakita sa gabi ay nawala ng lakas at hindi na muling nagbalik. Ngunit si Tano, bagamat tagumpay, ay hindi naramdaman ang kagalakan. Ang takot sa kanyang naranasan ay nanatili sa kanya.
Mula noon, nagpatuloy ang buhay ng baryo sa Sitio San Isidro. Tahimik at maingat ang lahat. Si Tano ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang tao na muling nagbigay proteksyon at lakas laban sa manilalang ng dilim. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat gabi, kahit na ang kanyang mga mata ay natutulog, nararamdaman pa rin niyang may mga mata sa dilim. Ang mga mata ng mga nilalang na hindi pa ganap na naglalaho. Ito ang pagtatapos ng kwento ni Tano at ng manananggal. Marahil ang tunay na takot ay hindi nakasalalay sa nilalang ng dilim, kundi sa mga hindi natin nakikita at sa mga kwento ng nakaraan na patuloy na bumabangon.